Ang nakaraan, si Nagi, ang ating pangunahing bida, ay nagpanggap na isang manlalakbay upang makapasok sa mapanganib na Dungeon Rift. Alam niyang napakahalaga ng misyon na ito, sapagkat kung hindi ito mapipigilan, tiyak na magdudulot ito ng malaking sakuna. Pagpasok nila sa dungeon, hindi nila inasahan ang sumpang naghihintay sa kanila, pati na rin ang kakaibang hamon na ipinataw ng mismong dungeon upang matapos nila ito. Ipinamalas ni Nagi ang husay niya at ng kanyang mga kasamahan na may iba't ibang kakayahan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, hindi nila inaasahan ang pagdating ng isang mapanganib na tao na nakaabang mula sa taas. Si Durokon, isang mithril na manlalakbay at isa sa mga nasa tugatog ng rango, ang sumulpot. Hindi inakala ni Nagi na mabibigo ang bitag na kanyang inihanda para kay Durokon, isang bitag na agad namang napansin ng matalinong hambog. Sa kabila ng panganib, buong tapang nilang hinarap ang hamon. Sa gitna ng labanan, nagising si Nagi mula sa matinding pag-atake. Agad niyang naunawaan ang panganib na kinahaharap nila, kaya't sa kabila ng gulo, mabilis siyang nakaisip ng paraan para makaiwas sa kumag na si Durokon. Tuluyan ang nahulog sa bitag ang Angus na si Durokon, sila ay nakaakyat na sa taas ng kastilyo. Ang pagpapatuloy, makikita ang malaking kastilyo, ang huling hantungan ng ating bida upang tapusin ang quest ng Dungeon Rift. Sa likod nito, isang napakalaking lilang usok sa paligid. Matagumpay na nakarating sa tuktok ang ating bida at ang kanyang mga kasamahan. Walang mapaglagyan ng kanilang saya sa kinalabasan ng kanilang plano. Habang tumatakbo patungo sa kastilyo, masisilayan ang ningning sa kanilang mga mata. Kaunti na lang, manatili lang kayo. Sigaw ng ating bida, nag-uumapo sa determinasyon. Walang pag-aalinlangan, ang apat ay tumakbo ng buong bilis, ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Sa kabila ng matinding pagod, hindi na mapawi ang ngiti sa kanilang mga labi. Malapit na tayo sa dulo ng dungeon. 5 minuto na lang. Dagdag pa ni Nagi, puno ng sigasig at pag-asa. Medyo kapos, pero kaya natin ito. Sambit ng ating bida, pilit pinapalakas ang loob ng kanyang mga kasamahan. Pinuri niya si Nero dahil sa angking abilidad nito, binibigyang diin kung gaano kalaki ang naiambag nito sa kanilang tagumpay sa mga sandaling iyon. Dagdag pa ng ating bida, sa lakas ko, hindi ko kayang ibato ang lubad sa ganoong kalayuan. Tinatayang aabot ito ng halos 50 metro, ayon kay Nagi. Pinapakita kung gaano kalakas ang taong pusa habang ibinabato nito ang lubad na may kawit sa napakalayong distansya. Dagdag pa ng ating bida, totoo, sobrang nakakamangha. Tumugon si Nero ng may pagpapakumbaba, wala yun, boss. Nae, maliit lang ang naitulong ko. Nae, si Van naman ay tila nag-iisip ng may seryosong ekspresyon. Bigla siyang sumingit at nagsabi, iyan ay isang bagay na kayang gawin ng kahit sinong malakas. Kasunod nito, dinugtungan pa niya, kahit isang ganap na siraulo ay kayang gawin yan, pang-aasar niya kay Nero. Tumingin naman si Nero sa kanya ng naasar bago sumagot ng, ikaw ba? Kahit ano pa ang sabihin ng iba, ang pinakamagandang bahagi ng dungeon na ito. Bigla siyang huminto at ngumisi. Kung hindi ako si Van de Star. Ipinagyabang pa niya ang kanyang mga nagawa, kung paano niya ginamit ang kanyang summon upang perpektong miyangkla ang kawit sa katawan ng dragon. Dagdag pa rito, mayabang niyang ipinahayag na tinalo rin niya ang hambog na si Durokon. Habang nakatayo ng maangas, winika ng kumag ang kanyang pagmamalaki. Tumatawa siya ng malakas, ipinapangalanda na baka mas magaling pa siya kaysa sa isang ranggong mithril na manlalakbay. Lagi namang palpak, sa isip-isip ni Nero habang nakatitig kay Van. Nagtatalo ang dalawa kung sino. Ang tunay na MVP, paligsahan ng kayabangan at pagpapataasan ng ihi. Samantala, ang ating bida at si Petro ay nasa unahan, masaya sa kinalabasan ng laban. Sa gitna ng kasiyahan, sinabi ng investigador, lahat ay ganado. Tumugon naman ang ating bida, siyang tunay. Sigurado ang ating bida na ang dalawang manlalakbay ay hindi pa kailanman nakatapos ng isang dungeon, kahit noong nakaraan pa, habang nakangiti. Ang saya ng paglilinis ng isang dungeon ay hindi lang nagmumula sa husay ng isang tao, kundi higit pa sa pagtutulungan ng lahat. Paglalathala ni Petre sa kanya, mas nagbibigay ito ng matinding excitement, alam mo yun. Sumagot naman ang ating bida, oo naman, alam ko. Lagi akong nasa likod, nagmamasid. Kaya nga, dahil doon,
ang kontribusyon ni Petra ang pinakamalaki sa dungeon raid na ito. Tila nabigla si Petra sa sambit ng ating bida, tulad nito na wala siyang halos nagawa. Sinabi ni Petra, alam kong may kakayahan sa investigasyon, ang mga taga-suri ng dungeon, pero hindi sapat yun. Akala ng ating bida na ang kakayahan ni Petra ay pangkaraniwan. Hindi inakala ng ating bida na ganun kalupit ang pagkakaguhit niya ng mapa. Sobrang tumpak ng mga detalye nito, dagdag pa ng ating bida. Nagpapasalamat siya dahil sa kanyang ginawa, nakalkulado niya ng eksakto ang mga posisyon nila. Masasabi kong ito ay isang mapa na may propesyonal na kalidad, pagpupuri ni Nagi habang sila ay mabilis na tumatakbo. Nahiya naman bigla ang babae sa mga sinabi ni Nagi. Pero sa loob-loob ni Petra, sinasabi niya sa sarili, sobrang galing ng ating bida sa lahat ng ito. Sa kabila ng lahat, naisip mo agad ang isang plano at napaganya mo ito. Nagi, mahusay ang ginawa mo. Tila may paghanga sa mga mata ni Petra habang siya ay nakatingin sa ating bida habang tumatakbo. Hindi makapaniwala ang investigador na isa lang siyang tagabuhat sa kabila ng laking naitutulong ng ating bida at ng mga kakayahan nito. Habang nag-iisip si Petra, biglang nagsalita si Van at tinanong ang ating bida. Ano ang mangyayari sa hambog na si Ocon? Tumugon naman si Nero ng, hindi ba halata, niya. Matapos ang lahat ng ginawa niya, dapat niyang gugulin ang buhay niya na nabubulok sa kulungan, niya. Tama, kailangan nating siguraduhin na hindi na siya muling magiging isang adventurer. Sambit pa ni Van, makikita ang apat na masayang tumatakbo patungo sa kastilyo. Nagsalita si Petra, sa totoo lang, ang problema kasi, isa siyang mithril rank, adventurer. Kapag mas mataas ang ranggo ng isang adventurer, mas nagkakaroon sila ng immunity sa parusa para sa kanilang mga krimen. At kung ang isang tao ay isang mithril adventurer tulad ng lalaking iyon, sila ay may matinding proteksyon mula sa estado. Ang ibig sabihin lang nito ay, magbabayad lang sila ng multa, yun lang. Sumagot naman si Nero, hindi pwede. Naiiyak na lang si Nero habang si Van naman ay nababadtrip sa kanilang narinig. Halos magnitnit sa galit si Van sa kanyang narinig. Biglang itinaas ang kanang kamay, tila nangangarap na, kahit ganoon ang batas, kung magkita kami sa labas ng dungeon na ito, bubugbugin ko ulit siya. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, parang 1,000 beses na. Ikaw lang naman ang nabugbog, niya. Pang-aasar na tugon ni Nero. Biglang binasag ng ating bida ang kanilang pagtatalo ng may seryosong ekspresyon. Medyo delikadong pag-iisip yan. Ang lakas ng berserker na nakita mo ay maliit na bahagi lang ng kabuuan. Pinapakita ng ating bida ang mga namatay na halimaw. Sinabi ng ating bida na ang mga namatay ay mga miyembro ng Rocknock clan, mga tagabantay sa harap ng citadel. Pinaslang silang lahat ni Ocon mag-isa. Sinabi ni Van na kaya rin niyang patayin ang mga mahihinang halimaw na iyon. Di ba may pag-asa naman tayo sa kanya kahit papaano? Sabi ni Nero. Ang pinakamahalaga ay namatay ang mga halimaw sa isang atake lang, pananakot ng ating bida. Lubos na kinabigla ng dalawang manlalakbay ang narinig. Ipinaliwanag pa ng ating bida na ang totoong kakayahan ng manlalakbay ay lalabas lamang kapag hawak niya ang kapareha niyang sandata. Pinaalala ng ating bida na nakalaban nila ang hambog na hindi gumagamit ng kahit anong sandata o ang greatsword nito at ang kanyang kakaibang kakayahan. Nagulantang ang dalawa nang malaman nilang isang simpleng paggamit lang ng lakas ang nagpatamba sa kanila. Halos manikluhod si Van sa mga narinig dahil sobrang layo ng agwat ng lakas nila. Sambit pa nito, binuhos ko na ang bawat patak ng lakas ko sa katawan ko. Napagtanto niya na naiintindihan niya na pinatumba niya ang isang pseudo pandi na dragon sa pamamagitan ng pakuha sa anak nito. Nalala niya din na mayroong nakatarak na espada sa dragon na bumagsak patungo sa hambog. Naiiyak na lang si Van. Nagulat ang ating bida sa narinig at ito ay napalingon. Napaisip ang ating bida habang tumatakbo ng mabilis na kung nahulog ang pseudo panther dragon, ibig sabihin, nakuha na niya ang kanyang greater sword. Makikita ang hangal na nakatingin sa taas at pinagmamasdan kung saan patungo ang ating bida. Nakangiting sinabi, bingo, magsisimula na mga bata. Nagulat si Nagi nang may nakita siyang bitek sa lupa na tila nagliliwanag. Makikita ang bitek na kulay dugo sa lupa, at hindi makapaniwala ang apat sa nasaksihan. Agad-agad sumigaw ang ating bida at inabisuhan ang lahat.
Nagsalita naman si Durokon, ito ang paghihiganti. Ang hiwa ay dumiretso patungo kay Van at natulala na lang ito sa nasaksihan. Pinakita si Durokon na nagpalabas ng napakalakas na kulay dugong kapangyarihan, at tinawag itong ang espada na pumuputol ng mga higanti. Pagkatapos ng napakalupit na atake, makikita ang kamay ng ating bida na nakakapit ng mahigpit sa bato sa bingit ng kapahamakan. Sa kabutihang palad, ang apat ay may nakakubling kadena na nagdudugtong sa kanila, na nagsilbing kaligtasan. Ang ating bida ay tila hirap ang sumigaw na kung kamusta na ang lahat. Sumagot si Petra na ayos lang siya. Napagtanto ng ating bida na hindi maganda ang kanilang kalagayan dahil sa malubhang estado ng dalawa nilang kasamahan, at si Van ay tuluyan ng nawalan ng malay. Halos hindi makapaniwala ang ating bida sa nasaksihang lakas ni Durokon. Nakikita ng ating bida ang hambog na papasugod ng napakabilis, tila tinatalon lang ang mga bato na parang poloka. Naggugulantang na lang si Nagi sa pisikal na abilidad nito. Sa isip-isip ng ating bida, kung siya ay mag-aatubili pa at mag-alinlangan, maabyutan sila nitong angles. Kinakabahan si Nagi sa mga magaganap, halos 3 minuto na lang ang meron sila. Ginuganito ng ating bida na wala siyang magagawa kundi tapusin ito. Isa siyang tagabuhat buong buhay niya at nagsasanay sa pagbubuhat ng sobrang bibigat na bagay, kaya wala itong problema sa kanya. Isa lang ang kanyang pagpipilian kundi ang pigilan ang pagkasira ng dungeon. Ito ay parehas lang sa pagbubuhat, sambit ng ating bida sa sarili. Kanyang inipon ang lakas sa kanang kamay, makikitang nagangatan ang kanyang mga kasamahan. Binibigay ng ating bida ang lakas niya at kumakapit ito sa mga bato, pasulong sa tuktok nito kahit hirap at napre-pressure sa oras. Habang si Durokon ay gigil na mabutan sila, tuluyan nang nakaakyat ang ating bida at ang kanyang grupo sa taas. Binitbit agad ng ating bida si Van at inilalayan naman ni Petra si Nero. Habang ang kumag ay patuloy pa rin umaakyat patungo sa taas ng kastilyo, nanunuya ito habang nakatawa ang loko-loko. Nakita na ng ating bida ang pasukan patungo sa loob ng kastilyo. Dali-dali ay nagtungo agad sila sa loob, habang naglalakad, napahinto ang ating bida nang makita ang dungeon stone. Biglang ipinasok ng ating bida ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bag. At hinugot ang isang bagay ito pala ay ang isang espada ibinato ito tungo sa bato, ang espada ay umiikot ng mabilis. Makikitang patama na ito sa dungeon stone. Nang biglang nasira ang taas ng kastilyo, na ikinagulat ng ating bida. Ito pala si Durokon, makikita na hangal patungo sa kanilang lokasyon, nakangisi ito, napalingon ang ating bida ng may kaba. Makikitang sumulpot si Durokon sa harap ng espada na malapit nang tumama sa bato. Ito ay kanyang hinampas na nagsanhi ng pagtalsik nito. Si Durokon ay nakaharap sa kanila at sinabing tapos na ang oras, at tuluyan nang sumabog ang dungeon stone. Hindi makapaniwala si Nagi sa kanyang nasaksihan sa maikling oras. Nagliwanag ang buong lugar. Samantala, sa labas ng dungeon rift, tuluyan nang bumukas ang lagusan, isang naglalagablab na pinto ng dilim, sumisirit ang pinaghalong pulang at kahel na liwanag na tila apoy ng impyerno. Napaluhod ang matandang bantay sa harap ng kastilyo, nanginginig at nananalangin. Pinabayaan na ba tayo ng Diyos? Bulong niya habang patuloy sa pagyukod, mistulang humihingi ng himala. Mula sa lagusan, isa-isang lumabas ang mga halimaw, mga nilalang na tila matagal nang nagugutom, naglalaway habang naglalakad patungo sa nayon. Ang ilan ay may mga matatalas na pangil at kuko, habang ang iba naman ay may malakabayong katawan ngunit ulo ng demonyo. Ang lupa ay yumanig sa bigat ng kanilang mga hakbang. Isang nakapanghihilakbot na halimaw ang lumabas kasunod nila, isang dambuhalang dragon, ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Pumailang lang ito sa himpapawid, at sa isang iglap, isang silindrong apoy ang bumalot sa madilim na ulap, nagsisilbing hudyat ng paparating na trahedya. Sa di kalayuan, lumitaw si Nero, sugatan ngunit matatag, kasabay ni Petra. Kakapalabas lang nila mula sa dungeon, ngunit kasabay noon ay ang pagsilang ng lagusan ng kapahamakan. Mula rito, naglabasan ang mga halimaw, tila ba hinintay lang silang makawala. Petra, ito ba ang kapalit ng pagbukas natin ng pinto? Tanong ni Nero, ramdam ang pangamba sa kanyang tinig. Nabuhay ba muli ang mga nilalang na nakakulong sa loob? Nakanganga si Petra, halatang kinakabahan.
Sa huli, mahina niyang nasambit, tuloy-tuloy ang paglabas nila. Ito ang dungeon break. Samantala, sa kabilang panig, makikita ang ating bida, nakapulupot ang kamay ni Durakan sa kanyang leeg, mahigpit ang pagkakasikal hanggang halos hindi na siya makahinga. Magandang tanawin, hindi ba? Ani ni Durakan, may bahid ng panunuya sa kanyang tinig. Ito ang dungeon break. Nagpatuloy siya, hindi ako napapagod kahit ilang beses ko nang makita ito. Ibig sabihin ba nito, hindi ito ang unang beses na nagdulot ka ng pagbasag ng piitan? Tanong ng ating bida sa top mole. Nakapako ang tingin ng bida kay Durakan, kitang-kita sa kanyang mata ang paghihirap. Ngunit ngumisi si Durakan. Totoo yan, mga katulad mong basura, hindi kailanman maiintindihan ang tunay na kaayusan ng mundong ito. Ang isang piitang dumaan sa pagbasag ay unti-unting mare-regenerate at magiging mas makapangyarihang piitan sa paglipas ng panahon. At ang ibig sabihin nito, ang piitan ngayon ay magbibigay ng mas mahusay na mga gantimpala, tulad ng hangal. Sa madilim na ekspresyon na nanlilisik na mata tumugon ng ating bida ng. Lahat ba ng ito ay dahil lang sa isang maliit na bagay na ganyan? Wala ka bang pakialam sa lahat ng pinsalang idinulot mo sa mga tao sa bayang ito? Sumagot ang kumag ng maliit, sinabi ni Durakan na lahat tayong mga manlalakbay ay nakabase sa pagkuha ng magagandang ganimpala lamang. Wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa mga basurang ito. Karaniwan na, ang mga manlalakbay ay hindi bayani o tagapagligtas. Sobrang makasarili nila at iniisip lang ang sarili nilang pakinabang. Ako, lubos na kinamumuhian ko ang mga ganitong klase na mga manlalakbay. Sabi ng ating bida sa sarili. Habang tinitignan si Durakan malamig na ekspresyon nakakapangilabot. Yaong may matinding kapangyarihan, at matinding kasamaan. Nakita ko kung gaano kalaking pinsala ang dinadala nila sa mundong ito, dagdag pa ng ating bida. Habang mata ng ating bida ay nakatingin sa taas, nakakita ng ibon sa himpapawid. Pero sa totoo lang, mayroon din, bagaman bihira na ang mga ganitong manlalakbay. Yaong may matinding lakas, at may matibay ding pakiramdam ng kabutihan. Makikita ang isang ibon sa alapaap, sakay nito ang isang babaeng may puting buhok, lumilipad sa itaas ng sirang dungeon. Habang kumakain ng tinapay, bigla siyang nagsambit, handa na. Pagkatapos, sinabi niya ng may matinding determinasyon, natuntun ko na ang target. Kasabay nito, inihanda niya ang sarili upang tumalon mula sa taas. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya pababa ng napakabilis. Sa seryosong ekspresyon, sinabi niya, kailangan ko nang tanggalin ang lamat na ito bago pa ito lumaki. Mula sa itaas, dali-dali siyang nagpakawala ng isang napakalakas na atake na mistulang naglalagablab na apoy. Tumama ito ng direkta sa napakalaking dragon at sa mga halimaw na nakapaligid dito. Agad silang nagsisigawan sa matinding sakit, nagkagulo, at hindi malaman ang kanilang gagawin. Samantala, makikita ang labis na pagkagulat sa mukha ni Durakan at Petre sa kanilang nasaksihan. Lumapag siya mula sa ere at pamausing pa bago nagsalita, ako ang Twilight Wines Vice-Kapitan, Agnisa Farid. Nais kong malaman ang paliwanag tungkol sa nangyayari rito. Habang dahan-dahan siyang lumilingon sa paligid, ang ganda ni ate mo. Makikita ang mga halimaw na bumagsak, walang buhay, habang ang iba naman ay nagwawala. Hindi alam ang gagawin sa paligid ng unti-unting nagsasaradong lamat ng dungeon. Samantala, ang ating bida ay tuluyan ng binitawan ni Durakan, habol hininga matapos ang matinding pagkakasakal. Agad na lumapit si Petra at nag-aalalang tinanong ang ating bida, ayos ka lang ba? Habol hiningang tumugon ng ating bida, oo, ayos lang ako, habang silang dalawa ay nakaluhod pa rin sa lupa. Habang ang dalawa ay di alam ang nangyayari sa paligid biglang, nakita ng ating bida ang dungeon break ay tila hinihigop pabalik. Unti-unti itong lumiit halos isang bitek na lang na maliit, habang ang dalawa ay nasa ibaba nito. Unti-unti itong lumiit hanggang sa halos isang maliit na bitek na lamang ang natira. Ang hambog na si Durakan ay nagngingit-ngit sa inis, hindi makapaniwala sa nangyari. Kahit isa lang itong mababang antas na dungeon break, gamit lang ang isang atake. Talagang nakakabilib, sambit niya, pilit pinipigilan ang pagkabad trip. Nagtanong si Durakan sa babaeng puti ang buhok, Twilight Wind, Agnisa. Akala ko wala na ang inyong guild. Ano ang nagdala sa'yo rito? Hindi ba, 3 taon ka nang hindi aktibo?
Tanong niya, bakas ang pagdududa sa kanyang tinig. Nasalita si Agnes, Don Gilderocan. Batay sa eksenang ito, hindi na kailangan ng paliwanag. Walang paraan na mabibigo ang isang adventurer na may ranggong mithril sa isang piitan na ganito. Habang nakatutok ang kanyang espada tungo sa hambog. Kaya sinadya mong magdulot ng isang dungeon break, sagot ni Agnes, matalim ang tingin habang unti-unting nauunawaan ang sitwasyon. Ha, sinusubukan mo bang makipag-away? Sagot ng hambog na si Derocan, isang demonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, bakas ang excitement sa kanyang mukha. Pero hindi ito perpektong sitwasyon. Mas maraming stamina ang naubos kaysa sa inaasahan ko dahil sa pandaraya ng swordsman na iyon. At mahigpit ang utos ng master na iwasang lumikha ng malaking gulo, naisip niya ng may bahagyang pag-aalinlangan. Bukod pa riyan, natupad ko na ang aking pangunahing layunin, sambit niya sa sarili habang tinatitigan ang bilog na pulang bagay na mahigpit niyang hawak. Bigla na lang tumalikod si Hambog at isinukbit sa likuran ang kanyang malaking espada. Ano, tatakbo ka na lang ba? Senggal ni baby girl, ngunit tumugon si Derocan na may nakakalokong ngiti, tatakbo. Mataas ang tingin sa sarili, sumagot ang mayabang, huwag mo akong maling intindihin. Ang dungeon na iyon ay isang rift dungeon. Kahit para sa isang mithril-ranked adventurer, ang tagumpay ay nakasalalay sa iba't ibang salik. Kaya hindi ko magagarantiya ang isang panalo, pagsisinungaling pa nito habang may bahagyang ngisi sa labi. Sumingit at sumigaw si Nero, sinungaling. Hindi mo lang iniiwasan ang pag-clear ng dungeon. Sinubukan mo rin kaming pigilan at patayin. Gigil niyang sambit sa kumag, bakas ang galit sa kanyang tinig. O ganun ba? Ani Derocan, kunwaring nagtataka. Pasensya na, pero parang may sumpa sa dungeon na yun na pumipigil sa mga unang beses na pumapasok na matukoy kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway. Ibig sabihin, hindi ko intensyong atakihin kayo, dagdag pa niya, patuloy sa kanyang pagsisinungaling. Tinatawag mong palusot yan, tugon ni Nero sa hambog. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, pwede ninyong tingnan mismo. Pero sayang, nawala na ang piitan, sabi niya, kunwaring may panghihinayang sa tinig. Kaya, paano? Sa tingin ko, sapat na ang paliwanag na ito para tanggapin ng asosasyon. Dagdag pa ng hangal. Bakit, hindi ka ba sumasang-ayon? Tanong ng hambog, tila hinihikayat si Petra na tumugon. Habang nakaluhod, mahigpit niyang niyukom ang kanyang mga kamao, nakatitig sa lupa habang bumibigat ang kanyang isipan. Siyempre, kalokohan ito, pero, nakita ko na ito ng napakaraming beses sa hukuman ng mga adventurer. Sa harap ng ranggong mithril, kahit ang katotohanan ay nawawalan ng halaga. Habang naaasar sa sitwasyon, sumisikip ang kanyang dibdib sa inis habang iniisip. Kahit gaano pa karaming copper o white rank na adventurers ang magpatotoo laban sa isang mithril. Kahit ipahayag ang katotohanan, hindi ito mananalo. At ang pinakamasama pa, alam niya ito at sinasamantala niya. May galit sa mga mata habang nakatingin sa kumag. Si Derocan ay tila nangungutya pa habang papatalikod, may bahagyang ngisi sa labi. Sige, sa tingin ko, tapos na tayo dito, aniya, punong-puno ng panunuya. Kita-kita na lang ulit sa susunod, mga sisyo, ani Derocan, may halong pang-aasar sa tinig. Tuluyan na siyang tumalikod, itinaas pa ang isang kamay bilang column, na parang lalo pang ipinapakita ang kanyang pagmamataas. Ang apat ay may madilim na ekspresyon, masamang nakatitig sa kumag, bakas ang inis at pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Biglang sumingit ang ating bida, masayang nakangiti habang sinasabi, at least, napagtagumpayan nating mapigilan ang pagkasira ng dungeon. Pagkatapos niyang bigkasan ang mga salitang iyon, bigla na lang nawalan ng malay si Nagi. Gulat at pag-aalala ang bumalot sa lahat habang napatingin sila sa ating bida, na ngayoy napaluhod at hindi na gumagalaw. Napalingon si Agnes tungo sa kanila, at agad niyang pinagmasdan ang ating baby boy. Doon niya napansin, puno ng galos at sugat ang kanyang katawan, tanda ng matinding laban na kanyang pinagdaanan. Biglang ibinuko ng malaking ibon ang malalapad nitong pakpak, isa pala itong Thunderbird na nagngangalang Agennon. Agad na nagsalita si baby girl, ilagay siya sa likuran ng ibon. Utos niya, puno ng pag-aalala. Pagkatapos ay lumingon siya kay Agennon at mariing sinabi, kailangan nating makarating sa syudad sa tamang oras.
Sa paligid, makikita ang mga apoy na nagliliyab, lumilikha ng nakakapasong init sa hangin. Mabilis na hinihikayat nina Petra at Nero ang iba, bilisan ninyo. Sumakay na tayo. Agad nilang inisikaso ang ating bida at ang sugatang si Van, maingat na isinakay sa likuran ni Agnon. Kailangan nilang makaalis agad bago pa lumala ang sitwasyon. At kaya, natapos na ang magulong ekspedisyon sa Rift Dungeon. Makikitang masaya ang mga tao sa nayon dahil sa matagumpay sa pagpigil ng pagkasira nito. Ang nayon ay sinalubong ang umaga ng walang natamong pinsala. Makalipas ang ilang sandali, bumisita ang samahan ng mga adventurer, nag-alok ng paghingi ng tawad at nangakong pipigilan ang mga insidenteng tulad nito sa hinaharap. At sa tulong ni Agnesa, dinala si Nagi. Sa taas ng himpapawid, makikita ang Thunderbird na si Agnon, mabilis na lumilipad patungo sa kanilang destinasyon. Sa kaibuturan ng Western Adventurer City, Belem, isang napakalaking lugar ang bumungad, tila isang mayamang lungsod na puno ng naglalakihang mga kabahayan at matatayog na istruktura, nagpapakita ng karangyan at kasiglahan. Ipinapakita ang opisina ng Twilight Wind Guild, ang pugad kung saan namamahinga ang hangin. Habang nagpapahinga, dahan-dahang idinilat ng ating bida ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang butil-butil na pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi, kasabay ng bahagyang pagkagulat sa hindi pamilyar na tanawin sa kanyang paligid. Nagulat siya nang makita ang sarili na nakahiga sa isang luma na higaan. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na kinaroroonan niya. Makikita si Petra na binabantayan. Siya, nakahilig ang ulo nito sa gilid ng higaan, waring napuyat sa pagbabantay. Sinubukan niyang iangat ang kanyang katawan, ngunit dama pa rin ang panghihina. Habang nakatingin kay Petra, na mahimbing na natutulog sa gilid ng higaan, mahina siyang nagtanong, "Nasaan ako?" Dahan-dahang damilat si Petra, at nang mapagtantong gising na siya, masaya itong tumugon, "Sa wakas. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo?" Masayang nagbunyi ang kanyang mga kasamahan nang makita siyang gising na. May luha pa sa mga mata si Van habang pabirong sinabi, "Tinakot mo kami, akala ko hindi ka na madyay gising." Samantala, si Nero ay tila gigil na gigil sa ating bida, "Akala ko patay ka na. Huwag mo nang ulitin yan." Sigaw niya, halatang inaalala ito ng husto. Dahan-dahang nagsalita ang ating bida, "Ang huli kong naalala, ay nung umalis na ang Berserker." Masaya namang sumagot si Nero, "Nandito ka sa opisina ng Guild ng Twilight." Dagdag pa niya, may halong tuwa sa boses, "At ang babaeng cool, ang nagligtas sa'yo." Makikita na nagpatawag pala si Agnes ng isang pari upang pagalingin siya. Nagulat ang ating bida, hindi niya inakala na gagawin nila iyon para sa kanya. Lalo siyang nagulat nang maramdaman ang kanyang katawan. Bukod sa nawala ang matinding pagod, lahat ng sakit at hapdi sa kanyang katawan ay tuluyan ding naglaho. At mukhang malulusog din kayong dalawa, kaya nakakagaan ng loob, dagdag pa ng ating bida habang bahagyang napangiti. Masaya ang dalawa sa kanyang kalagayan, kapwa nakangiti habang nakatingin sa kanya. Biglang nagyabang si Van, "Ha? Walang anuman ito para sa isang unang klaseng adventurer." Hindi naman nagpahuli si Nero at agad na sumingit, "Ha? Siyempre, kumpiyansa ako sa aking stamina." Sabay tawa, tila ipinagmamalaki ang kanyang tibay. Biglang itinaas ang kamao at naiiyak pa nga si Kumag, "Bilang aking unang pakikipagsapalaran sa ilalim ng pangalan ni Van Destor, isa itong napakabigat na paglalakbay. Nang makita ko kung gaano kasaya ang mga taga-nayon, na napigilan natin ang dungeon break." Biglang nabigla si Van nang may batang babae na nag-abot sa kanya ng munting bulaklak, kasabay ng taos-pusong pasasalamat nito sa pagprotekta sa kanila. Naluluha sina Van at Nero habang nakatayo sa harapan ng mag-ama. "Para sa amin, isa lang itong dungeon, isang hamon para sa gantimpala at karangalan. Pero para sa kanila, ito ang kanilang tahanan." Sa labis na pagkaunawa at pagsisisi, sabay na yumuko ang dalawa sa harapan ng pinuno ng nayon, humihingi ng kapatawaran sa kanilang naging pagkukulang at pagmamalaki. Sabi ni Nero, "Kami ay naging isang kahanga-hangang manlalakbay. Sinabi na nila kay Nagi na iniligtas nila ang nayon." Tumugon naman ang ating bida at tumawa. "Mabuti naman kung ganon." Kasabay nito, ginunita niya ang kanilang tagumpay sa pagliligtas ng nayon. Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang isang bagay, ang katotohanang matagal na niyang itinago.
Dahan-dahan niyang itinaas ang gintong badge ng isang manlalakbay at napaisip, hindi naman talaga ako isang tunay na gold rank adventurer. Mas mababa pa ang ranggo ko kaysa sa dalawang ito, isa lang akong white rank porter. Kung malalaman nila ang totoo, ituturing pa rin kaya nila akong parehas ng dati. Siyempre, hindi. Habang iniisip niya ito, napansin niya ang masaya at determinadong ekspresyon ni Van at Nero. At sa sandaling iyon, napangiti siya. Napagdesisyonan niyang isiwalat ang katotohanan. Sana, hindi kayo magalit, wika niya, habang nakatitig sa dalawa. Gusto kong maging tapat sa inyo, ako ay nagpapanggap lang na isang manlalakbay. Biglang nagbago ang masiglang paligid. Ang kasiyahang bumabalot sa kanilang silid ay napalitan ng biglaang katahimikan. Siyempre, ano pa bang aasahan natin? Ang taong nagsilbing kanilang pinuno, ngayon ay isang dayuhan sa kanilang paningin. Ang reaksyon ni Van at Nero ay tila isang nagyayelong hangin, malamig, matigas, at walang emosyon. Biglang binasag ni Nero ang katahimikan. Ang kanyang madilim na ekspresyon ay hindi makeably. Well, sa tingin ko, naiintindihan namin. Wala na tayong magagawa. Ang ugnayang nabuo sa kasinungalingan ay tuluyang naglaho. Ang pagiging magkakampi na binuo sa gitna ng laban ay bumagsak sa katotohanan. Muli silang bumalik sa dati, dalawang adventurer at isang simpleng tagapagdala ng gamit. Papadalhin na lang kita ng gamit namin sa susunod, dagdag pa ni Nero, malamig ang tinig. Tahimik na naglakad sina Van at Nero papunta sa pintuan. Sa halip na malamig na katahimikan, isang mapait na ngiti ang nasa labi ni Nero habang lumilingon saglit. Aalis na kami ngayon, kaya magpahinga ka, niya. Yuluyan nang isinara ang pintuan. Tinanong ni Petre kung kailangan niya talagang sabihin ang katotohanan. Ngumiti ng bahagya ang ating bida at sumagot, magiging magagaling silang manlalakbay. Sa pagtatrabaho ko rito bilang tagabuhat, sigurado akong makakasama ko rin silang muli. Mas mabuting marinig nila ito sa akin kesa sa ibang tao pa, malalaman din naman nila ito mamaya. Mahigpit na sinara ni Petre ang kanyang kamao at tinawag ang ating bida. Tama ka, hindi ka totoong manlalakbay. Sa trabaho ko bilang investigador, marami na akong nakilalang adventurer. Karamihan sa kanila ay gumagalaw para lang sa sariling kapakanan. Hindi sila natatakot gumawa ng masama. Hindi tulad ng mga bayani o mandirigma, ang mga adventurer ay nabubuhay para sa sarili nilang interes. Pero ikaw, iba ka. Kahit walang kapalit, napagtagumpayan mo ang piitan. Ipinagsapalaran mo ang buhay mo para sa isang bagay, ang iligtas ang nayon, sabay hawak chancing sa ating bida, at sinabi na para sakin hindi ka isang manlalakbay, isa kang bayani. Habang itinataas ang kamay ng ating bida, tila kinilig naman si Noggy sa tura ni Petre sa kanya. Pero bigla siyang nanlamig nang may naalala siya na isang bagay, sinabi ni Noggy sa sarili hindi yan totoo. Habang abala ang lahat sa pagtatalo ni Nader Ocon at Agnisa, biglang may lumitaw na gininto ang liwanag mula sa kalangitan. Kasabay nito, isang malaking gintong kahon ng kayamanan ang bumagsak sa harapan ng ating bida. Napangiti si Noggy, hindi na napigil ang tumakbo papalapit. Habang ang iba ay seryosong nagtatalo, siya naman ay nagbubunye, tumatalon pa sa tuwa. Sa huling lakas na natitira sa kanya, kinuha niya ang gantimpala bago tuluyang bumagsak sa pagod. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang bag, iniisip ang kayamanang natanggap. 2 beses akong nanalo ngayon, bulong niya sa sarili, puno ng kasiyahan. Napansin ito ni Petre at may pagtataka. Mukhang masaya ka naman. Mukhang hindi lang si Petre ang hindi nakaunawa sa ating bida ngayong araw, pati na rin sina Nero at Van Destor. Nasa labas pa pala ang dalawang hangal. Nagsalita si Nero, sa tingin mo ba, ang ating pinuno ay isa lang talagang tagabuhat? Tanong niya kay Van. Sabay sabi ni Van, napansin mo rin ba? Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa labi ni Nero, habang kumikislap ang kanyang mga mata. Masyadong halata naman, di ba, Van? Sumang-ayon si Van at nagkangitian silang dalawa. Sa halip na malito, natuwa pa sila, nagpapanggap lang pala ang ating bida bilang isang mababang tagabuhat, pero ang totoo, isa siyang gintong manlalakbay. Isang tusong master, natatawang sabi ni Nero. Talagang nakakabilib. Natawa sina Nero at Van, halatang tuwang-tuwa sa kanilang natuklasan. Sa tingin mo ba maloloko mo kami? Sabi ni Nero. Akala mo siguro engot kami, ano?
Dagdag ni Van, habang masayang nagtatawanan. Hindi alam ni Nagi, mas lalo pa silang ingot kaysa sa inaakala niya. Huwag kang mag-alala, itatago namin ang lihim mo para magpatuloy ka sa pagpapanggap. Ito ay napakaliit lang na sikreto. Sambit ng dalawang kumag. Sa totoo lang, sa paraan ng paglaban ni Nagi noong pagsupil, mahirap paniwalaan na isa lang siyang tagapagdala ng gamit. Samantala sa parehas na oras, ang maliliit na insidenteng nagsimula tulad ng isang maliit na bola ng nyebe ay nagsimulang gamulong pababa, unti-unting lumaki hanggang sa maging isang pagguho ng nyebe. Nagbago ang tagpo, may isang figurang naglalakad, si Durokon. Patungo siya sa isang lalaki na nakasuot ng kapa. Habang nakatalikod, nagsalita ang lalaki, tinanong kung totoo ang narinig niyang may nakialam sa kanilang operasyon. Kaharap na ngayon ni Durokon ang kanyang kapitan. Inamin niya na talagang nakakahiya ang nangyari, nakaharap niya ang isang kakaibang swordsman at isang miyembro ng Twilight Wind. Ngunit sa kabila ng lahat, idinagdag niya, at least, natapos natin ang ating layunin. Sumagot ang kapitan, hindi mo nakalimutan, hindi ba? Durokon laban kay Van Eslo. Lumingon ito kay Durokon, nanlilisik ang kanyang pulang mata mula sa likod ng kanyang kalahating maskara. May mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha bago ito nagsalita. Hindi maaaring baliwalain ng Dawn Guild ang mga nananakit, maging isang peking manlalakbay o miyembro ng Twilight Wind. Nagbago ulit ang tagpo. Sa isang madilim na lugar, may isang figurang naglalakad, si Agnes. Tahimik itong nagmumuni-muni tungkol sa sinabi sa kanya ni Petra. Kung si Nagi ay isang, biglang naputol ang kanyang iniisip, at bumalik ang kanyang alaala sa nakaraan, noong silang dalawa ay lumilipad sa himpapawid. Matatagalan pa bago tayo makarating sa syudad, sambit ni Agnes. Pwede mo bang ikwento ang nangyari simula sa umpisa? Nagtaka si Petra. Anong istorya? Nagpatuloy si Agnes, bakit ganoon kalala ang mga sugat ni Nagi? Gusto kong malaman ang lahat. Bago pa man makasagot si Petra, muling nagtanong si Agnes, kinukumpirma kung pumasok ba talaga siya sa Rift Dungeon ng walang pahintulot. Nag-alinlangan sandali si Petra bago sumagot, saka nagtanong, paano mo nalaman? Bahagyang nakasimangot si baby girl bago ipinaliwanag, sinuri ko ang listahan ng mga rehistradong partido. Hindi ito tumugma sa pangalan ng grupo mo. Sinilip ko muna ang grupo bago ako pumunta rito. Isa lang naman itong personal na pag-uusap sa pagitan nating dalawa. Wala akong awtoridad para panagutin ka, kahit pa may ilegal na gawain na sangkot. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Iniimbestigahan ko ang sunod-sunod na chain dungeon breaks kamakailan. At ngayon, napadpad ako roon. Chain breaks. Narinig ko na ang tungkol dito. Pero may kaugnayan kaya ang Dawn Guild? Tanong ni Petra. Oo, teorya pa lang ito sa ngayon. Pero anumang impormasyon na maibibigay mo ay makakatulong, tugon ni Agnes. Kung ganoon, naiintindihan ko, sambit ni Petra. Pero dapat mong itago ang lihim at huwag ipaalam ang iligal na ginawa ni Nagi. Sa totoo lang, mas nararapat pa siyang purihin kaysa husgahan, sambit ni Petra kay Agnes. Ipapaliwanag ko ang lahat kung paano kami nakapasok sa dungeon at kung ano ang nangyari sa loob ng Rift Dungeon, dagdag pa ni Petra. Nagising siya mula sa kawalan, unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat. Napabuntong hininga si Agnes at muling nag-isip. Isang taga-buhat na nagpanggap bilang isang gintong ranggong manlalakbay. Sa isip niya, halos napagtagumpayan na ni Nagi ang pagsakop sa loob ng dungeon. Kung hindi lang sa pakikialam ng Dawn Guild, malamang natapos na nila ito. Linisin ng isang Rift Dungeon, isang bagay na iniiwasan pa nga ng mga adventurer, sa ilalim ng pamumuno ng isang taga-buhat. Isang hindi kapani-paniwalang kwento, bulong ni Agnes sa sarili habang nakatingin sa kawalan. Pero sambit nito, habang binubuksan ang pintuan. Ang tunay na nararapat purihin ng higit ay ang kanyang pananaw. Ang pagsasakripisyo, upang isugal ang kanyang buhay para mapigilan ang dungeon break. Lumitaw si Agnes sa pintuan at agad na napatingin sa ating bida. Sa kanyang isipan, kinilala ito ng ating bida bilang kanyang tagapagligtas. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Agnes. Taos-pusong nagpasalamat ang ating bida sa kanya. Ngunit sa halip na magpaligoy-ligoy, seryosong sinabi ni Agnes, didiretsuhin na kita. Itinaas niya ang kanyang daliri patungo sa ating bida at, bilang isang bise-kapitan ng Twilight Wind,
buong tiwalang iniutos, sumali ka sa aming grupo. Napako sa kanyang kinatatayuan ng ating bida, hindi makapaniwala sa narinig. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Nagi. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating episode. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like, i-share, at iwasang i-skip ang ad sa ating video, malaking tulong ito sa amin. Taos puso kaming nagpapasalamat sa inyong suporta, mga idolo. Bago tayo magtapos, gusto ko munang i-shoutout ang ating kazens at idolo na si Ryzen Pangkoga. Maraming salamat sa iyong walang sawang suporta. Sa susunod, natulala si Nagi sa narinig mula kay Agnes. Hindi niya inasahan na mismong bise-kapitan ng Twilight Wind ang maghihikayat sa kanya na sumali sa kanilang guild. Samantala, sa opisina ng Twilight Wind, abala ang kanilang grupo sa pagpupulong, pinagtatalunan kung dapat ba nilang tanggapin si Nagi bilang bagong miyembro. Habang tuluyan ng gumaling ang ating bida, naalala niya ang gantimpalang kanyang natanggap. Ngunit hindi niya inaasahan ang laman nito. Sa kanyang pagbabalik bilang isang tagabuhat, tila may isang anino ang lihim na nagmamasid sa kanya, may isang taong may binabalak na masama.